Good morning po! Bago po ang lahat, magpapakilala po muna kami. Ako po si Daisy Cruz at ito po ang aking poging asawa, husband. Ako si Randy Cruz. So, bago po ako testify, so, ayan. Papakilala po ako. Ako po si Daisy Cruz. Bago po ako makakilala sa Lord, matar lang. Makilala sa Lord. Dati po, ang galing ko po, ako po si Daisy Masungit. Yan. Dating masungit. And then, si Daisy, si Daisy si Ma'am. Laging nakasimangot. Ako po yun dati. Nanay na rapper, pero hindi singer ha. Baka pagsapulin niyo ko. And madaling magalit. Ibig sabihin, huwag kiskis ang palito sa posporo at aapoy. Uusok agad ang ilong. Huwag lang makarinig ng panit na hindi maganda sa akin. And then, biling laging magaling sa asawa. Alam ko yan, ako na. Yan lagi ang laging nasa isip ko. And then, walang pakialam sa iba kasi ang motto ko noon, di ko kayo piniperwisyo, huwag niyo akong perwisyon. Tahimik na matapang, ako yon dati. And then, sabi nga, nakabahan ako. Ang buhay po namin noon, masasabing kapos-kapos. Pag di kumilos, di magtrabaho, gutom. Kulang, ika nga. Subsuban manihe, para lang kumita at makuna ng pangangailangan ng pamilya. Pero di sumasapat. Madalas, nasa London. Loan dito, loan doon. Palipat-lipat ng bahay kasi walang pambayad ng renta. Until God came to my family. I remember nung na-invite kami ng anak ko, si Desiree. Anniversary pa noon, 2018, sa auditorium. At first, sumama kami pero hindi nasundan. Kasi maraming dahilan. Trabaho, oras, pera. But, pag talagang si Lord gagawa ng paraan, hindi ka makakatanggal. Sinabi ni Des, samahan niyo ako, mama. At, niyo ako, mama. Sumayaw po ako, pero papanyat gusto. And then, yung isip ko maayaw. Pero dahil may puso ina, nangibabaw. Di namin alam, pinagpe-pray na kami. Di namin namamalaya, sumusunod na kami sa Lord. Sa process, nag-life class, nag-encounter, na-baptize, until graduate sa destiny. And God turned around our life. Yung dating kapos-kapos, napalitan ng buhay at di nagpupulang. Yung dating walang pakialam, natuto ng mag-care sa tao. Ayan po sila. Ngayon, yung dating walang pakialam, ngayon natututo ng magpahalang tao. Yung dating hindi ko pinapansin, ngayon nagse-cell-group na kami. At yung dating laging nakasimangot, nakakangiti na, fresh na, ika nga. Yung dating may ever power sa asawa, ngayon nakikinig na. And one of the greatest things that God revealed in our life ay iparanas ni Lord yung glory niya. I remember Pastor Andes declared to me, sabi niya, expect the unexpected blessing. I claim it. I said amen. Pero deep in my mind, ano kaya yon? Until it happened. Yung maliit na pamilya ngayon, pinalaki na. Dati kami 4 lang sa binangonan. But now, my spiritual family, reigning light family is here. The more, the merrier. Ayan po sila. And then, isa pa sa nangyari sa buhay namin na nireveal ni Lord, nag-asawa si Des. Nagkaroon kami ng anak na lalaki at balunggan. Dati, pangarap at pinagpipray ko na makatapos siya sa pag-aaral. Makagraduate siya at may magandang trabaho siya. Kung mag-aasawa siya, sabi ko, Lord, bigyan mo siya ng
man of God. And God answered my prayer. Sobra-sobra pa. Ngayon, nakakakain na kami sa labas. Noon, naghihintay kami may bagsak sa hinog na mangga sa puno para lang makakain kami. Naghahanap kami ng itlog ng bibe para lang may ulam kami. Thank God kasi ngayon nararanasan namin kumain sa labas. And napupuntahan yung lugar na hindi ko ina-expect na dati pinapangarap ko na. And then, first time na makasakay kami sa eroplano. Sabi ko no, Lord, paano kaya, Lord, kung makakasakay ako sa eroplano, kahit sa pakpak lang. Pero sabi nga ni Lord, pasasakay kita sa loob, kaya lang sa size ng pakpak. Di ba? And then, yun po. And then, sumakay sa bangka na hindi nararamdaman yung takot. Kasi po, noon, takot po ako sumakay sa bangka. I remember, sila pupunta ng isla. Ang sabi ko, iwan niyo na ako dito sa bahay, huwag na ako isama. Pero alam nyo, sabi nga, pagka na kay Lord ka, hindi ka na matatakot. Sunod niyan, hindi na bangka ang sasakyan namin. Barko na. Cruise ship nga. Diba? And I know this for, basta tuloy-tuloy lang sa pagsunod sa Lord. At yung pinagagawa ng Lord sa akin at sa pamilyang meron ako. Sabi nga sa Psalm 37:4, take the delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And sabi din sa Numbers, chapter 6, verse 24 and 26, the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine on you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. And dito po, baka may dalag na sa Bago ako muna, sahin ko na itong verse na to, Matthew 21:22. Ang lahat ng mga bagay na iyong itingin sa panalangin na may pananampalataya ay iyong tatanggapin. Ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko at sa pamilya ko ay bunga ng pagtanggap, pagsunod sa Panginoon. Samahan ng pananampalataya, paniniwala sa Panginoon, lahat ng panalangin na tunay, makakamit, alam ng Lord yun na laman ng puso ko. Manampalataya, mapagpubaya, magtiwala, nakasama si Lord. Namumuhay na kasama sa presensya ng Panginoon. Thank you, Lord, dahil naranasan ko at sa pamilya ko na may kapayapaan at kaganapan ng aming buhay. And all glory belongs to the Lord. Ano po, salamat po. God is good all the time. Kahit manhid ang pako, pero God is good all the time. Hindi to hadlang. Pwede mag-pray tayo muna. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin. Salamat po sa gabing ito. Lord, kung ano man ang marinig namin na word ngayon, gabing ito, i-anoint mo ang bawat word na lumalabas sa bibig ko. Lord, na makapag-empower sa bawat isa. Lord, salamat po sa privilege na pinatayo mo ako dito. Salamat po rin sa aming spiritual parents, si Pastor Lito, si Pastor Ates, ang anak niya rin si Dayan. Lord, iingatan niyo po sila kung saan man sila ngayon. Kayo po mag-iingat sa kanila po, Ama. Salamat po. Lahat ng papuri, pasalamat sa inyo lang po namin binabalik. In Jesus' name, Amen. Pwede na kayo umupo. Yung unang gabi at hanggang 4 na gabi, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pananampalataya. Kahapon, kay Aldrin at saka ngayon, ay tungkol sa
Sino nakahula? May luningning. Tungkol sa wisdom. Kaya, sabi pa dito, kailangan ko dito ng isang tungkod. Lord, hindi. Sige. Sabi pa sa mundong ginagalawan natin, ay minsan puno ng kaguluhan, puno ng, sabi pa dito, hindi ko kaya. Puno ng pressure, minsan napapagod tayo, puno rin ng takot. Bakit? Sabihin mo sa katabi ko mo, bakit? Kasi hindi si Lord ang sentro ng buhay niyo. Alam mo ba, maraming naghanap ng kasiyahan. Kasiyahan na magkaroon ng pera, kasiyahan ng magkaroon ng trabaho, at kasiyahan na mayroon tagumpay sa buhay. Pero yung lahat ay pagsamantala lang. Pero pag ang iyong katagumpayan ay kasama ang Diyos, iyon ay habang buhay mo makakamtan. Sabi pa nga, sa awit, sa English na lang ito, Sabi pa sa Psalm 37 verse 4, this is my favorite verse, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya ngayon, ano ba yung delight? Pwede natin pag-usapan ano yung delight. Kasi alam mo ba, pag malalim ka sa relasyon sa Diyos, mayroon ka ng devotion. Sabihin mo sa katabi mo, nagdi-devotion ka na ba? At mayroon ka rin direction. May direction ang buhay mo, hindi ka pupunta sa kanan, sa kaliwa, o hindi tuloy-tuloy na kasama ang Diyos. At mayroon ka rin discipline. May discipline ka na sa sarili mo, hindi ka na gala ng gala o hindi magwina ng soul for life transformation at saka nation transformation. Kaya sabi pa, delight is choosing to find joy in God. Dati, na hindi ko pa kilala ang Diyos, ang pinipili ko, yung ginagalawan sa lahat ng tao, akala ko tama, yung pala ay mali. Pero ngayon na nakilala ko na ang Diyos, yun na experience ko, yung delight ng buhay ko. Yung kagalakan na hindi mo mahahanap kahit na doon ka pa sa SM. Kundi sa presence lang ng Lord. Pangalawa, delight is joyful challenge. Ikaw ba ay masaya kung ikaw ay walang pera? Masaya ka pa ba rin kung ikaw ay mayroon sakit? Baka sisihin mo si Lord. Ang tunay na delight na kasama mo ang Diyos, kahit wala kang makain, magsabi ka ngayon, Lord, ngayon lang to, bukas litso na ang ulam ko. Kasi bakit naranasan namin yon, pamilya? Lahat sila may trabaho, pero na-experience pa rin namin na tulog na walang hapunan. Pero hindi kami nag-question sa Lord. Sinabi ko lang, Lord, ngayon lang to. Pero balang araw, overflowing ang laman ng lamisa namin. Araw-araw, litso na ang kakainin namin. Kasi bakit? Nag-delight kami sa iyo. Diba? At sabi pa dito sa Psalm 40 verse 8, I desire to do your will, my God, your law is written in my heart. Kaya kung ano man yung na-receive mo na Lord, ng word ng Lord, dapat itanim mo sa puso mo. Huwag mo lang itanim sa utak mo kasi iyon ay mawawala. Pag once na itanim mo yung sa puso mo, kahit kailan, hindi yun mawawala. Kasi ang puso natin, iyon ang laman ng puso natin, kasama mo ang Diyos. Sabi pa, we joyfully because we trust that God's plans are good. Kaya tayo masaya
Sa ginagawa natin, dito, sino dito sambang gabi, first night hanggang ngayon, nandito ka. Kasi alam ng Lord, ang plano niya ay hindi ka mapapahamak, kung hindi ka bubuti, hindi lang ikaw, kung hindi kasama ang buong pamilya mo. Kaya dapat tayo ay, naintindihan mo yung gospel ng Lord, bakit ka sumusunod. Kaya huwag mo ngayon, kung feeling ko lang, magsambang gabi ako, ngayon inaantok ako, hindi ako umuulan. Pero kung mahal mo si Lord, kahit magbagyo, tuloy ka. Kasi hindi ang mga tao ang pinuntahan mo dito, kundi si Lord. Para ma-experience mo yung delight na hindi pa na-experience ng ibang tao. Bakit maraming tao nagpatuloy dito? Kasi na-experience niya yung delight sa buhay niya, kahit walang-wala siya, pero masaya pa rin. Kaya sabi pa, number 3, delight is loving the Word of God. Mahal mo lang ang salita ng Diyos kung ikaw ay mayroon ng relasyon sa Kanya. Masabi mo na, parang napapagod ako magbasa ng Bible, baka hindi mo pa talaga mahal si Lord. Kasi pag mahal mo si Lord, kahit anto ka, babangon ka para makipag-usap sa Kanya. Kasi ang devotion, makipag-usap tayo kay Lord, iyon ang intimate relationship natin kay Lord. Hindi mo pa sabihin sa ibang tao, ang asawa ko hindi na magde-devotion. Personal na relasyon natin sa Diyos. Sabi pa dito sa Awit chapter 1 verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates of His law day and night. Kaya matagpuan lang natin kung tayo ay masaya pag mag-meditate tayo ng word ng Lord araw at gabi. Ang mga CEO, araw at gabi sila nagdi-devotion. Kaya grabe yan na sila kagadli. Kahit anong mangyari, hindi kayo matitinag in Jesus' name. Sabi pa dito, God's word provides direction and peace. Parang may hawak ka ng mapa kung magbibiyahe ka. Kung walang direksyon ang pupuntahan mo, maliligaw ka. Pero pag ikaw ay may mapa, makarating ka sa paroroonan mo. Ganon din ang Bible. Iyon ang Bible ay magkaroon tayo ng direksyon sa buhay. Yung lahat na may relasyon kay Lord, tingnan mo ang buhay nila, may direksyon. Tingnan mo yung katabi mo, may direksyon na ba yan? At mayroon kapayapaan. Hindi parati gulo ang isip. Kung dumating si Judith, si Jonah, hindi na makatulog kasing gulong-gulo. Pero kung mayroon kang God's Word, si Lord ang provider ng lahat ng kailangan mo. Kaya mayroon kang peace of mind. Kaya sabi pa, the Bible gives clarity and guidance in life. Kaya talagang pag ikaw ay rooted ng Word of God, talagang clear at guidance. Iyon ang mag-guide sa buhay mo. Kaya alam mo ba, number 4, delight brings blessing. Kaya ang delight nagdudulot ng pagpapala. Bakit? Ang taong parating galit, hindi pagpalain. Bakit? Kasi pag galit ka, iyon ang entry point ng kaaway na in-invite mo papasok sa buhay mo. Kaya bawal magalit. Kahit anong galit ka na, huwag kang magalit, tatawa ka pa rin. Kasi bakit? Ang laman ng puso mo, nagdi-delight na si Lord sa buhay mo. Kaya huwag kang magalit. Yung sino yung magagalitin, tanggalin mo na in Jesus' name. Para ang blessing tuloy-tuloy hanggang dulo. Kaya ngayon, delight is not a transaction. It is a relationship. Halimbawa,
Ang transaction, nagpipre ka kasi may kailangan ka. Lord, nanalangin ako sa iyo, Lord, bigyan mo akong ganito, ganito. Iyon ay transaction. Pero ang prayer mo, Lord, kaya ako nalangin, kung didinggin mo man ang prayer ko, sagutin mo man o hindi, manatili akong tapat na kasama ka. Iyon ang relasyon. Kasi kung walang kang relasyon sa Lord, parati ka lang hingi ng hingi. Pag hindi ibibigay, nagwala. Diba? Sabi pa dito, kapag ang puso ay naka-align sa Diyos lang, but when joyfully follow God, He aligns our heart to His will and fulfills the desires that match His order. Kaya, pag ang puso natin ay naka-align kay Lord, kahit maliit na bagay, ay magiging malaking pagpapala. Kasi bakit naka-align ka? Ngayon, lahat karamihan dito ay mga CEO at saka partner. Maliit pa ang sahod mo. Pero kung naka-align ka kay Lord, one day, makamtan mo rin ang 7 digit. Kaya sumunod lang sa profit natin, sumunod lang sa instruction, huwag lang kumana at kaliwa, diretso lang ang lakad. Diba? Ngayon, pag-usapan natin ang 4 na bagay that delight in the Lord. Number 1, choosing God as our true source of joy. Wala palang talagang ibang true source of joy kung hindi kay Lord lang. Kahit saan mo hanapin, mayroon ako na konso, sabi niya, grabe, lahat pinuntahan ko na, lahat kainan ko na, lahat ng mga restaurant na masarap, mamamahalin, higaan, pero hindi ako masaya. Hanggang dumating sa punto para siya mag-experience ng kagalakan, pumasok siya sa casino para magsugal. Hindi na niya namalayan, naubos na pala yung pera niya, na araw-araw natatalo siya. Alam mo na nasira namin yon, na bago ang buhay niya, na dating magalitin, dating sumisigaw, na bago kahit sa kunting sandali na nag-share ako sa kanya. Kaya sabi pa niya, wala kasi sa daming pera ang kagalakan, kundi kung ang buhay mo, si Lord ang sentro ng buhay mo. Kaya na-experience niya, grabe ang kagalakan na na-receive niya. Kaya sabi pa, choosing God as our true source of joy. Pangalawa, joyful obedience to His will. Alam mo ba dati, ang leader ko pa, baka nandito si Rona. Sabi pa ni Rona dati, Atine, magsimba ka ng umaga, dati pa sa Rogers, alas 6, simba ka ng alas 4, simba ka ng alas 7 ng gabi. Sabi ko, bago pa lang ako yun bago pa lang ako yun sa Ring Light, wala pa akong 1 taon. Sinabi ko naman, nagreklamo ako sa loob ko lang para magkapalit kami ng mukha ni Pastor ito. Alam mo ba, kahit nagrereklamo ang isip ko, sumusunod ako. Sumusunod ako, hanggang nang sumusunod ako, patuloy ako sumusunod, naa-addict na ako, 3 times worship na ako. Kaya sabi ko, ginagawa ito ni Lucy Mark dati. Pinapagalitan ko. Kung ano ang sinabi ko, magkapalit na kayo ng mukha ni Pastor, nangyayari sa akin. Lang ko, Lord, ay grabe. Tapos alam mo ba, na naintindihan ko, doon ako nag-multiply. Kasi bakit? Yung walk-in na mga nanay na nagsimba ng alas 6, walang nag-consolidate na leader. Pasok sa akin. Pagdating din ng alas 4, mayroon din, alas 7, mayroon din, talagang sabi ko, Lord, grabe, kaya pala pinasimba mo ako.
Grabe ang joy na na-receive ko kay Lord. Doon ko nag-umpisa na nag-win ako na hindi ko namalayan, nag-multiply na pala ako. Kasi bakit? Yung ginagawa ko, kahit nagreklama ko, kasi dati hindi ko naintindihan. Kasi sa dating malaking simbahan, once a year lang magsimba. Bakit dito? 3 times sa isang araw. Kaya bakit? Na naintindihan ko, shout out, pasalamat ako sa leader ko dati. Ang leader ko dati, Posher. Kaya ako ganito. Thank you, Lord, na siya ang ginamit ng Lord. Nagpapasalamat ako sa buhay niya. Kung wala, kahit nagreklamo, pero nagmumultiply ako dahil may leader na Posher. Kaya yung kagalakan ko, sobrang talaga na ako. Lord, dito pala ako maka-experience ng kagalakan na humawak na ako ng tao. Kasi dati hindi ako humawak ng tao kasi nagatrabaho ko dati. Puro lang problemang hawak. Pero dito ko pala na-experience na humawak na ako, nag-alaga ng tao. Number 3, loving, enjoying His Word. Pareho pa rin kanina. Pag mahal mo ang Word ng Lord, hindi mo ma-miss ang isang araw na hindi mo makausap ang Panginoon. Akala mo lang yon, devotion lang na natural. Pero iyon ang susi para makipagtagpo ka sa Panginoon. Akala ng iba, itong devotion, obligasyon lang ito, disturbo sa trabaho. Pero pag mas malalim na ang relasyon mo sa Diyos, huwag mong hayaan na hindi ka makipag-usap maghapon. Kami sa bahay, 2 lang kami ng aking asawa. Kasi si Lucilin, minsan lang sa bahay. Bago kami uminom ng kape, si Lord muna ang unahin namin. Kahit magkalat doon sa lamisa at saka sa kusina, si Lord ang unahin namin. Ayaw namin gumawa na walang word ng Lord. Baka itapong ko lahat ng plato na hindi nahugasan. Baka ang puti magiging dark sa galit. Ang small magiging large kung maglaba dahil walang word si Lord. Kaya yung naging lifestyle namin, bago gumawa, may word ng Lord. Bahala, hindi ka makakain, basta mag-word ng Lord muna. Number 4, receiving blessing that align with God's heart. Maka-receive ka lang ng blessing kung naka-align ka kay Lord. Kami from nothing to something. Pero grabe ang Lord. Bago ako mag-ministry, tawagin ko ang aking pinakapogi na asawa. Hello. Pakilala ka lang ako ng ministry. Mamaya na siya magsalita. Dahil may love team kami. Ang pangalan ng love team namin, Boyning Love Team. Kaya ang ano namin sa group chat namin ni Pastora, Boyning Love Team. Kasama si Pastora. Kaya alam mo, hindi lang sabi kinikilig, kundi pag nasa Lord ka na, mag-ministry ka sa mga tao, kasama parati ang asawa mo. Amen. Hindi ka mag-follow up na ikaw lang mag-isa. Baka mayroon kang katabi sa upuan. Kung mag-McDo ka, iba na ang kwento. Kaya parati kasamang asawa. Kaya kami ngayon parati na sweet. Alam mo ba na noon, nagtrabaho pa ako. Dati kasi nagtrabaho ko na nag-aaral pa ang mga anak ko. Sa Caloocan bilang auditing staff sa real estate.
Akala ko masaya na ako. Masaya na ako sa ginagawa ko kasi may sahod. Pero pag uwi ko sa bahay, malungkot ako. Kasi bakit? Yung bahay namin, hindi si Lord ang sentro ng bahay namin. Puro lang away sila, sambunutan. Pero nakilala ang anak ko, siya ang nag-consolidate sa akin sa murang edad. Pumupunta yun sa office, sa opisina, sa Caloocan, para lang mag-share sa akin. Pero God is good, nakinig ang mama niya. Ang mama niya na tiger lock, hindi natakot, nakinig sa akin. Kaya pala sabi ko, bakit hindi ako makain? Nag-fasting siya ng 40 days, kaya payat, mabuti mataba na ngayon. Kaya alam mo ba, mula nang tinanggap ko si Lord sa puso ko, nagbago ang lahat. Nagpasakop na ako sa asawa ko, hindi na ako bungangera. At dati, pag umuwi ako sa bahay, nasa pintuan pa lang ako, sabi ng mga anak ko, kailan ang balik mo, ma? Grabe, ano? Pero ngayon, hindi lang ako makita ng mga anak ko ng 1 minute, lalo na ang ilalap ko. Mamamatay sila kahanap kung saan ako. Grabe ang ano ng Lord sa amin, pamilya, lalong-lalo na sa akin. Pero alam mo ba, sa oras na sa ngayon, kung nakita mo yung picture ko, dati, grabe ang kapayat ko 50 years old ako yon. 50 years old ako yon, i-compare ngayon, 66 na ako. Grabe yung ng buhay ko. Dati pala, payat ako kasi puno ng problema. Puro stress. Lalong-lalo na si Lucita kung tumawag sa akin, pera agad. Hindi na pwede paabutin mo na 1 oras pag tumawag, send agad. Kaya doon ako na stress, grabe. God is good kasi nakatapos sila lahat. Nakatapos sila lahat kasi bakit? Sumunod na kami, buong pamilya. Sumunod na ako, sumunod na ang asawa ko. Kaya ngayon, nagpasalamat ako na nadagdagan ang pamilya namin. Pagado, mayroon ng cross family. At praying namin para fully delight ang buhay namin, Pagado family, na magkaroon kami ng kambal na apo. Para hindi mag-away sa cross at saka sa Pagado. Tag-iisa. Kaya grabe ang Lord. Kaya ngayon, hindi lang kami nag-share sa binangunan kasi love team kami. Tuwing umaga, 6:00 ng umaga, mayroon morning prayer online. Sacrifice namin ito kasi iyon ang joy namin pag kami ay nag-minister sa mga tao. Araw-araw yon, inabot na ngayon, 2 years na ngayon, February. Grabe ang Lord. Minsan, walang morning prayer kasi linggo, Sabado. Gigising kami maaga, akala namin morning prayer. Naging lifestyle na namin. Minsan matulog kami ng hapon. Minsan pagising ko, morning prayer, yung pala hapon. Ganun kami ka-addict mag-share ng salita ng Diyos. Bakit? Binago kami ng Lord. Gusto namin iparanas din sa mga tao. Mashira namin. Sabi ko, hindi ito relihiyon, hindi kami nag-promote ng relihiyon, kundi relasyon. Kung ano na-experience namin, yun din, gusto ko rin ma-experience na mga taong masalamuhan namin araw-araw. Ngayon, mag-declare tayo. Basahin ko muna ang Awit chapter 1, verse 1-3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisa
nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Pag anak ka na ng Diyos, iwasan mo na ito lahat. Kung gusto mo ma-experience yung delight, iwasan mo lahat na huwag kang makikinig sa payo ng masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan, niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Pag gusto mo magkaroon ng delight, may takot ka sa Diyos. Hindi ka magsalita ng pangit sa kapwa mo, kundi encouragement at saka pagpapala ang parati mo ibigay sa mga taong masalamuha mo. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin. Salamat po sa word na na-receive namin ngayon. Salamat po, Ama, kasi nandyan ka parati. Lord, kung ano man po, Ama, ang experience ng bawat isa na nandito, Lord, tulungan mo na ikaw ang parati piliin namin. Ikaw po parati ang priority ng buhay namin. Salamat po, Ama, kasi walang iba kaming pipiliin kasi kayo po, Panginoon, ang nagligtas sa bawat isa sa amin. Sa bawat pamilya, kayo po nag-save, nag-reconcile, nag-restore sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya. Salamat po, Ama. Salamat sa privilege. Salamat po sa word nyo. Salamat po. Lahat ng papuri. Salamat. Sa inyo lang po namin binabalik in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, mayroon lang akong kunting testimony bago kayo magpatangkap. Nung binata pa po ako sa Caloocan, may nangyari po sa akin. Nagkabisyo ako, puno ng bisyo. Dahil malakas ang kita ko, malakas ang income ko, hindi ko naalala yung pamilya ko sa amin. Ngayon, dumating ang panahon na nagkasakit ako. Grabe ang sakit ko. Halos hindi na ako kumakain kasi droga nga nakasira sa akin. Yung syrup, yung syrup na iniinom dati. Pero hindi po siyabo, hindi ko natikman yung siyabo. Alam niyo po, doon ko na-realize kasi ayoko nang umuwi sa Mindanao dahil nahiya po ako. Wala akong naitulong sa magulang ko, puro bisyo ang inabot. Tapos ngayon, siyempre, may kapatid ako yung namatay namatay na siya ngayon. Nung buhay pa siya, binalita niya doon sa amin na si Boy may sakit dito dahil umintrang ako ng bisyo. Alam niyo po, gusto nila akong pauwiin, hindi talaga ako umuwi. Ang ginawa, sinundo ako dito. Alam mo, ang plano ko noon, magpakamatay na lang ako sa barko. Gusto kong lumundag. Kasi barko pa dati. Akala nga nang nagsumundo sa akin yung stepfather ko, akala lumundag ako. Kasi may natimpo rin na may lumundag. Akala nila ako ang lumundag. Alam niyo po, doon ko na-realize kung bakit hindi ako kinuha ng Lord. Dahil sa oras na to, nakikita ko, wala sanang ningning na nakatayo dito. Walang Losita nakakatayo dito. Walang Losilet, walang Losimart kung wala ako. Di ba? Na-realize ko, Lord, salamat sa ginawa mo sa buhay ko. Binuhay niya ako dahil may nakatanim pala sa akin. Sabi nga sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago pa kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita at bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propita sa mga bansa. Hindi ko akalain na may nakatanim pala sa akin na maglilingkod sa inyo. Grabe ang puso ko. Sabi ko, Lord, salamat. Wala akong may testimony sa kanila pero nakikita ko ano pang kaya kong testimony. Kaya ngayon sa oras na to, kung may katabi kayo na first timer, baka ito na yung panahon na tinawag ka ng Panginoon. At naniniwala ako, wala sa edad po yun. Kasi ako po, nung nakakilala sa Diyos, kilala ko ang Diyos pero wala akong relasyon. Nagkaroon na ako ng relasyon. 54 years old ako nang tutong magbasa ng Bible. Hindi ko pa alam.
tinuruan na ako ng mga anak. Pinilit ko ang sarili kong matuto. Ang dahilan ko pa, hindi ko alam, hindi ko makita yung litra. Binilan ako ni Lucita ng reading glass. Alam niyo po, sa pagbabasa ko lang lagi ng Bible, sabi ko, Lord, ipaunawa mo sa akin kasi hindi ko maintindihan ano ba ang kailangan. Alam niyo po, siguro matagal. Na-realize ko ngayon, sabi ko, Lord, salamat. Kaya kung kinuha mo pala yung buhay ko, ngayon ko lang nalalaman, nakikita ko na ang pamilya ko naglilingkod. Sabi ko, Lord, salamat, ang buhay ko pala napakahalaga. Hindi mo ako kinuha dahil mahalaga ang buhay ko. May nakatanim sa puso ko. Kaya ngayon, kung sino man sa inyo ang first timer, ito na ang pagkakataon na tinawag ka ng Diyos. Kasi ako, akala ko, di kailangan, napakahalaga po sa buhay ng tao. Hanapin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sige po, tayo tumayo. At alam kong yung nag-invite, pwede nyo silang samahan, pwede dito papunta sa harapan at ipapanalangin ko. Sige po, samahan nung nag-invite. Sabi pa sa Delight of the, sabi sa sinarniningning dito, mayroon lang ako i-share. Sabi dito, alam niyo po, ang kahulugan ng delight yourself in the Lord, ibig sabihin, pala nito ay piliin siyang mahalin, pagkatiwalaan at unahin araw-araw kahit wala pang kasagutan, kahit masakit, kahit hindi malinaw ang bukas, habang mas pinipili kong maglaan ng oras sa panalangin. Salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya, napansin kong nagbabago rin ang puso ko at ang gusto kong umayon sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, kapag pinamuhay natin ang salita ng Diyos, ako po, tagal hanggang ngayon, nakikita ko sa buhay ko. Sabi ko, Lord, thank you na kahit ganito ang edad ko. Wala po akong natapos na pinag-aralan, wala po akong pinag-aralan. Pero si Lord lang nagbibigay. Kasi naniniwala ko, ang karunungan nasa Panginoon. Kasi ang kalakasan binibigay sa atin. Di ba? Kaya, huwag niyong hayaan. Ngayon, ito yung pagkakataon na tanggapin niyo si Jesus sa buhay. Kahandaan niyo bang tanggapin si Jesus? Walang mga pangalan niyo. Sige, kailangan niyo lang akong sundan sa panalangin. Una, tanggapin lang natin si Jesus sa buhay. Pangalawa, isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Sundan niyo ako, itaas niyo ang inyong kamay. Total surrender yan. Dalawang kamay po, ipikit niyo ang inyong mga mata. Sumabay kayo sa panalangin ko. Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala at hindi nararapat na makasama ka. Ngunit ako ay nanampalataya na si Jesus ang nagbayad sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking pagkakasala at tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin. Ako na lang po manalangin. Family, itaas natin ang ating mga kamay. Lord, salamat po Panginoon sa oras na to, God. Salamat sa mga kapatid ko na to na tumanggap sa iyo. Lord, patuloy mo silang palaguin sa pananampalataya sa iyo, God. Bigyan mo lagi sila ng kaalaman, Lord, na magtitiwala at maniniwala at magpapaubaya sa iyo, Lord, upang lumago ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Ang lahat ng ito tinataas namin sa inyo. Pinapupurihan ka namin, pinasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Ngayon, may dalawa sa oras na ito, may tatlong nangyayari sa buhay nyo. Una, pinatawad ng inyong mga kasalanan.
Ang pangalawa, nakasulat na ang pangalan nyo sa aklat ng buhay sa langit. Ang pangatlo, mayroon na kayong 2 pamilya. Una, ang biological family nyo. Ang nanay nyo, tatay nyo, at ang mga kapatid nyo. Pero ngayon, mayroon na kayong yung Reigning Light family, ito ang spiritual family nyo. Humarap kayo sa kanila. Yan, family, i-welcome natin sila.